Kaya naman, bago pa magising ito, naganda na siya upang umalis ng hindi siya maabutan dahil baka magtaka ito kung bakit at sino siya. Sakto naman na dumating ang nurse na inutusan niya bumili ng pagkain na halatang kinikilig pa. Napaasik na lang ang lalaki dahil sa inis. Ayaw niyang nakakakita ng babaeng kinikilig, mas lalo na at siya ang dahilan. Mabilis siya nagtungo sa kumpanya niya habang may nabubuong idea sa kanyang isip na nagpangiti sa kanya habang naglalakad. "Hey bro, ang lapat ng ngiti natin ah." Biglang sulpot na sabi ng kaibigan nitong si Jim. Sabay akbay nito sa kanya. Agad naman niyang tinanggal ang kamay nito sa kanyang balikat dahil naiirita siya. "You look like a gay. Only a gay person would you do that?" Inis na tura nito kahit pa nakaugalian ng gawin ni Jim yun sa kanya. Kaya talagang nagtaka si Jim kung bakit ngayon lang ito nagreklamo. "Wow bro, are you not telling me something?" Tanong nito habang nakatingin sa kanya nang may pagkamangha. Napahinto naman ang lalaki. Ngunit kalaunan nagpatuloy sa paglalakad habang napapailing. Sinundan na lang siya ni Jim dahil talagang nahihiwagaan siya sa kanyang kaibigan. Dahil ramdam niyang may kakaiba dito at hindi sinasabi sa kanya. Charlene POV. Nang magising ako, umaga na. Samantalang nung natulog ako, magtatanghalian pa lang kahapon na. Mukhang napasarap ang tulog ko dahil sa haba ng tulog ko, gumaan ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ang liksi-liksi kong kumilos dahil nawala lahat ng sakit ng buong katawan ko. Napangiti ako dahil mabuti na lang pinilit ng manager namin na magpahinga ako. Kung hindi na ako gigising, akong pagod at masakit ang katawan. "Oh, gising ka na pala. Pengi ng pang-almusal. Dagdagan mo ah," ani mama. Sabay lahat ng kanyang kamay sa akin nang makita akong patungo ng banyo. Yung banyo dito sa bahay namin nasa labas dahil nga mahirap lang kami. Nagngit-ngit na lang ang mga ngipin ko dahil kung makapagsalita siya, akala mo pinupulot ko lang yung perang binibigay ko sa kanila. Bumalik ako sa aking silid at kinuha sa wallet ko yung 100. Mabuti na lang nakatabi na yung 5,000 na sahod ko kagabi. Kahit ang totoo, natulog lang naman ang ginawa ko. Mabilis kong inabot kay mama ang 100, ngunit nang akmang tatalikod na ako, narinig ko pa siya nagreklamo. Imbis na magpasalamat na lang dahil may inaabot ako sa kanya. Yung 100 yung pang-almusal niya lang. Ako nga, benteng champurado lang. Almusal ko eh. Okay na ako. "Ma, hindi ko po pinupulot ang perang binibigay ko sa inyo," ani ko, at hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses. Tinataasan niya ako ng kilay at hindi ko napaghandaan ang sunod niyang ginawa. Kaya naman, napabalik ang mukha ko pakaliwa. "Anong karapatan mo sagutin ako? Bastos kang bata ka." Malakas na sigaw nito, sabay sampal sa akin. Napasapo na lang ako sa sariling pisngi dahil sa sakit na bumalantay sa aking mukha. Masama bang sabihin ko yon dahil sumusobra na sila? Pagsagot na ba ang tawag doon? Bastos na ba ako dahil sinabi ko yon? Hindi ko na rin kasi alam kung ano ang tama at mali. Napapagod din ako pero bakit parang wala akong karapatan magreklamo? "Ate, ma, sinaktan mo na naman ba si ate?"
Sigaw ni Asyang habang humahagos patungo sa akin. Dapat lang sa ate mo yan, masyadong bastos. Pasinghal na sabi nito sabay alis sa harapan ko. Kaya naman napailing na lang ako. Ate, pagpasensya mo na si mama. Rinig kong sabi ni Asyang, kaya tipid akong napangiti dahil palagi ko naman ginagawa ang magpasensya. Habang naliligo ako, sumasabay sa pagbaksak na tubig, ang luhang gustong kumawala kanina pa nang kaharap ko si mama. Charlene POV. Umaasa ako na magbabago rin ang trato ni mama at papa sa akin dahil dati hindi sila ganyan. Masaya ang pamilya namin dati. Ewan ko bakit naging ganyan sila papa at bigla na lang nagbago. Pagising ko isang araw, ganyan na ang ugali nila. Kaya feeling ko, mula ng araw na yon, nawalan ako ng magulang. Sa akin lang naman sila ganyan, kaya siyang hindi naman ganyan ang trato nila. Pero kahit ganon, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kapatid ko. Nakakainis lang bakit kailangan pa nilang magbago. Samantalang ayos naman ang pamilya namin nung una. Nang makapagbihis ako, naghanda na ako para pumasok dahil baka malita ko. Mahirap nang mabad shot sa boss namin. Agad akong lumabas ng aking silid at bungad ko ng pinto ng aking kwarto na bungaran kong naghihintay sa akin si Asyang na animoy may kailangan. Kaya dali-dali kong kinuha ang perang binayad sa akin kahapon at inabuot sa kanya ang 3,000. Nanlalaki naman ang mata niyang inabot yon na animoy. Hindi makapaniwala dahil para sa aming may hirap malaking halaga na yon. Oh, alawas mo na 1 buwan to ha. Kung mauubos yan, hindi ko na kailangan. Ani ko sa kanya. Nang ningning ang kanyang mata sa aking sinabi. Matapos kong ibigay yon sa kanya, kinuha ko muli ang 1,000 para ibigay sa kanya. Ito, para sa gusto mong bilhin. Alam kong hindi sapat yan pero pagkasyahin mo na ha. Nakangiti kong sabi habang siya, imbis na kunin ang inaabot kong 1,000, kinabig niya ako at maigpit na niyakap. Kaya naman, napailing na lang ako. Maraming salamat ate, aniya. Kaya agad akong napakalas ng yakap dahil baka iyakan pa kami dito at yun, hindi yun nakakatuwa. Nagpaalam na ako habang siya nagpasalamat ng ilang ulit. Alam ko na matipid ang kapatid kong yun. Hindi siya gaya ng iba na uubusin ang pera sa walang kwentang bagay. Mabilis lang akong nakarating sa mall na pinagtatrabahunan ko. Nang makita nila ako, agad silang nagyuko na animoy natatakot sa akin. Shit, anong nangyayari? Dati babatiin lang nila ako or tatanguan bilang pagbati sa umaga pero ngayon nakayo ko sila halos lahat. May nagawa ba akong mali? Piping tanong ko sa akin sarili. Anong meron hoy? Tanong ko kay Lay dahil bakit hindi nila ako pinapansin. Nakakapanibago dahil pagpasok ko napakaingay niya pero ngayon bakit bigla silang nagbago? Hindi niya ako pinapansin pagkos iniwan niya akong mag-isa kaya naman naningkit na lang ang mata ko dahil hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Nagpatuloy ako sa paglalakad at kita kong lahat sila parang iniiwasan ako. Ano ba talagang nangyayari? May nagawa ba ako? Bakit hindi ko alam? Madaming katanungan sa isip ko dahil bakit bigla parang hindi ako nag-i-exist sa paligid nila. Parang hindi nila ako nakikita kahit nakakasalubong nila ako. Yam, wag naman ganito. Pansinin niyo naman ako.
Ani ko, habang bigla na lang tumulo yung luha ko dahil feeling ko hindi nila ako nakikita. Kainis naman eh. Dapat pala hindi na ako nagpahinga kahapon. Hindi sana mangyayari to. Uyam, kausapin mo naman ako. Ani ko pero wala pa rin talaga. Hanggang sa narinig kong tinawag mula sa speaker ng mall ang aking buong pangalan. Darlene Valenton, please proceed to the conference room. Rinig kong sabi ng speaker kaya agad napaangat ang aking tingin sa speaker na nasa taas. Agad na napakunot noo ko dahil bakit kailangan kong ipatawag at sa conference room pa? May nagawa ba akong mali? Sana naman walang maging aberya. Pero aamin ko na kinakabahan ako. Kahit kabado, tinungo ko ang conference room. Baka may importanteng sasabihin sa akin, kaya ako tinawag. Sa bilis ng tibok ng puso ko, parang nakipagkarirahan ako sa kabayo dahil rinig ko ang tipag-tibok ng puso ko. Mukhang may hindi magandang nangyayari. Shit, think positive self. Hindi ko na malaya na nakarating na pala ako sa conference room. Sa sobrang pag-iisip kung bakit ako pinapatawag dahil nasa harap na ako ng pinto. Kumatok lang ako at rinig ko ang isang baritonong boses na nanggaling sa loob. Kaya naman, napapikit na lang ako habang ang mga balahibo sa aking katawan nagsitindigan. Shit, bakit parang nanggaling sa ilalim ng lupa? Ang boses niya, nakakapanindig balahibo. Narrator's POV. Nakatalikod ang isang lalaki mula sa kinatatayuan ni Darlene. Bukod sa lalaki, may isa pang tao. At ang taong iyon ang medyo may katandaan na. Ngunit babae ito. Ang babaeng may katandaan lang ang nakaharap sa kanya. Ngunit ang lalaki nanatiling nakatalikod mula sa kanya. Kaya hindi niya masipat ang itsura nito. Pero base sa amoy ng conference room na kinalalagyan niya, pamilyar ang amoy niya sa kanyang ilong. Dahil palagay niya minsan na yang naamoy ang amoy na yon. Kung kaya't napakunot ang kanyang noo dahil kahit anong pilit niyang alalahanin kung saan niya naamoy, hindi niya maalala. Mukhang kaparehas lang. Pipingturan niya sa kanyang isip dahil hindi niya maalala kung saan niya naamoy ang amoy na yon. Pinapatawag niyo daw po ako? Magalang na tanong niya habang ang mga mata mapupungay ngunit mahinhin ang boses. Fuck. Mahinang mura ng lalaki nakatalikod kaya agad napabaling ang tingin niya sa taong iyon. Napalunok pa siya ng ilang ulit dahil ramdam niya ang kakaibang aura na bumabalot sa lalaki nakatalikod sa kanya. Bakit kaya hindi siya humaharap? Siguro pangit siya. Anito? Sa kanyang isip sabay hagikik ng mahina dahil sa isiping yun. Damn, mura muli ng lalaki nakatalikod sa kanya. Kaya naman napakunuot ang noo ni Darlene. Bakit ba ayaw humarap ng isang yun? Piping sabi nito sa kanyang isip. Darlene POV. Tatapatin na kita, Miss Valenton. Isa ka sa natanggal na empleyado sa mall na ito. Sambit nito sa hindi tuwid na boses. Parang nabingi ako sa sinabi niya. Seriously? Ako na isa sa pinakamatagal na empleyado sa mall na to? Matatanggal? Bakit hindi ang iba na bago pa lang? Bakit po ako? Mahinang sabi ko sa malungkot na boses dahil hindi ko matanggap na isa ako sa matatanggal. Kaya ba malungkot ang iba kanina dahil isa din sila sa natanggal?
Bakit naman kailangan magtanggal? Maayos naman ang mga sales ah. Kaya bakit? Paano na ako nito? Lalong magagalit si mama sa akin pag sinabi kong wala na akong trabaho. Hindi ko na malaya na napapahikbi na pala ako. Jam, mura na lalaking kanina pa nakatalikod. Hindi ko alam kung galit siya dahil ang drama ko. Masisisi niyo ba ako? Wala na akong trabaho. Jowlin POV. Pinahid ko ang mga luwang kumakawala sa aking mata dahil ayaw kong ipakita na mahina ako. Pero ang totoo, yun talaga ako. Mahina ako. It's hard to pretend you're strong when the truth is you're weak. Nakikita ang lahat ng malakas. Ako na kinakaya ko lahat ng trabaho ko. Pero hindi nila nakikita na napapagod din ako. Kailangan ko lang gawin to para sa pamilya ko. Kailangan ko maging malakas para sa kanila. Kaya hindi maaring umiyak na lang ako. Dahil wala naman akong mapapala. Hindi na po ba magbabago ang desisyon nyo? Malungkot kang tanong dahil baka maaari pang magbago ang desisyon niya. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya. Kaya napakagat na lang ako sa pang-ibabang labi dahil mukhang hindi na magbabago ang desisyon niya. Kung kinakailangan po luluhod ako, ani ko, at akmang gagawin niyong nang marinig ko ang maautoridad na tinig na nagmumula sa lalaking kanina pa nakatalikod. Stop. Pigil nito kaya napahinto ako sa aking pagluhod dahil nakakatakot ang boses na nagmumula sa kanya. Kung kinakailangan gawin yon para hindi ako matanggal gagawin ko dahil ito lang ang alam kong trabaho na ipangbubuhay ko sa sarili at pamilya ko. Ngunit dahil sa narinig, napapikit na lang ako dahil bakit ba kanina pa siya mura na mura? Kainis. Hindi na magbabago ang desisyon niya. Desisyon ko. Utal na aniya at hindi nakatakas sa aking paningin ng ang pagpikit niya ng mariin. Desisyon niya? Ibig sabihin ba nito, iba ang nagdesisyon na tanggalin kami? Lahat ng matatanggal na empleyado may ialo kaming bagong trabaho at triple ang sahod na ibibigay sa inyo ng inyong magiging amo. Habang paliwanag niya. Mahabang paliwanag niya. Kaya naman, napangiti ako dahil may trabaho naman palang kapalit. Hindi na rin masama. Ano po ang trabaho? Magalang kong tanong dahil triple ng sahod ang ibibigay ng magiging amo. Ibig sabihin, mahirap yun, baka hindi ko kayanin. Magiging kasambahay ka ho, di kaya yaya nito. Magiging kasambahay ka ho, di kaya ay yaya anito. Hindi na masama dahil yaya lang naman pala eh. Siguro mag-isa ko lang, kaya pala triple ang sahod dahil yaya ka na, kasambahay ka pa. Not bad na rin. Magkano po ba ang sahod? Tanong ko dahil bigla akong nagkaroon ng interes sa trabahong sinasabi niya. 70,000 per month. Diretsong sabi nito, kaya naman nanlaki ang mata ko. Halos pumalakpak ang tenga ko sa tuwa dahil sa aking narinig. Gusto kong tumalon dahil sa laki ng sahod ng pagiging kasambahay o di kaya ay yaya. Akalain mo yung 15 to 7K lang ang sahod ko every month pero ngayon mukhang mas malaki na kaya hindi ko maiwasan ang saya dahil sa laki ng sahod. Kailangan ko bang ipagpasalamat dahil natanggal ako sa trabaho at may pumalit na mas malaki ang sahod? Pero sa totoo lang nalulungkot talaga ako dahil ang tagal ko na sa trabaho ngayon eh. Siguro ito ang sign na para mag-iba ako ng trabaho. Sana lang hindi mahirap ang trabaho na lilipatan ko. Paano po pala ako makakapag-apply? Takang tanong ko dahil sa kanya lang naman nanggaling yon.
Hindi naman ako sigurado kung nagsasabi siya ng totoo. Abay sa laki ng sahod, maaring sinabi niya lang yun para hindi sumama ang loob kung sakaling aalis ako dito. Pero ang totoo, hindi naman pala totoo yung sinasabi niya. Tomorrow. Mabilis niya sagot, kaya naman napangiti ako dahil maganda yun agad-agad. Talaga po? Magalang kong tanong habang mababakas ang galak sa aking boses. Hindi siya sumagot bagkus kimingiti lang ang ginawa niya. Diyan pumunta ka sa lugar na yan at malalaman mo lahat ng detalye sa magiging trabaho mo. Anito? Sabay abot sa akin ng maliit na papel. Doon nakasulat ang address na pupuntahan ko. Napangiti ako at bahagya pang hinalikan ang maliit na papel dahil sa tuwa. Nakakapanghinayang lang dahil hindi na ako empleyado ng mall na ito. Alam mo ba yung feeling na pinaghalong saya at lungkot? Yun ang pakiramdam ko ngayon dahil sa loob ng ilang taon sobrang minahal ko ang trabaho ko, pero sa isang iglap lang natatanggalin ako ng ganun-ganun lang. Narrator's POV. Dahil sa narinig ko, natutuwa ang taong kanina pa nakatalikod dahil pumayag ang babae sa gusto niya mangyari. Malaki ang binayad niya upang mapapayag ang manager dahil isa si Darlene sa pinakatapat na empleyado ng mall na pinagtatrabahunan niya. Kaya hirap ito na pakawalan si Darlene dahil maayos ito magtrabaho at kahit minsan walang customer na nagreklamo sa kanya.